Hi, hi! Good morning, good morning, good morning. So actually, hindi maganda ang morning yesterday, but we need to move forward. This vlog is about the tragic incident of what was happening in the Lapu-Lapu Festival Day in Vancouver. So, nakakasad sa mga Pinoy, lalo na sa mga walang kalaban-labang biktima, di ba? So it is confirmed na 11 po ang namatay so far, and according to the police, baka daw mag-increase pa in the later days, kay daghan daw or marami daw mga critical injuries. So ang critical injuries naman ay more than 20 ka tao. Di natin alam yung mga injuries kung Filipino or pure Filipino or may mga ibang lahi na rin na Filipino-Canadian, let's say, or mga visitors. Kasi hindi lang naman yun ang visitors or ang mga participants ng okasyon na yun. May mga friends din naman ng mga Pinoy. So, what is the moral of the incident for this happening? As per the news, may mga lapses din ang police. Even I have seen it in the interview of the mga politicians and yung mga organizers, inaamin nila may mga lapses, wala daw palang barricade. So, sabi nila, yung quote-unquote, yung victim, which is a 30 years old na pala, na hindi ina-identify kung Vietnamese, Chinese, basta singkit siya, is mentally ill. So may health problems na pala, mental health problems long time ago. But the question there is, why the government and the police allow this man to roam around, naka-OD pa siya. So, talagang hindi nila hinuli intentionally, 'di ba? Dinamay pa niya yung mga inosente na umattend lang ng festival. Tapos yun na pala ang katapusan mo sa mundo. Tapos, aside from that, yung batang yun, bata pa kasi 30. Hindi na siya bata, matanda na. After the incident, diba, kinuyog siya ng mga Pinoy and yung ibang mga lahi, let's say Canadian. Pero dumating din kasi ang police, so nakuha ng police doon sa crowd. As what I have read last night, nagsorry yung suspect. So meaning to say, he is aware kung ano yung ginawa niya, di ba da? Kasi nagsusorry siya eh. So, alam niya pala na may nagawa siya. So, hindi siya ganun kapraning o hindi siya ganun ka-mentally ill. So, ngayon, hindi natin malalaman kung ano talaga ang desisyon. Kasi, inano lang siya, hinuli lang siya. Pero, maraming sabi-sabi na baka may chance daw mag-bail. Pero so far, doon sa mga news na nababasa ko, hindi naman daw inaalaw. Kasi 8 counts of murder ang ginawa sa kanya dahil nga sa dami ng napatay niya. Imagine mo, yung inararo niya ang, kumbaga para siyang, kung sa probinsya pa, para lang siyang nag-rake or yun nga, yung inararo lang niya yung mga tao doon na wala man lang siyang pakialam. May bata pa pala na namatay. Kasi syempre, yung mga nanay na yun, nagdadala din naman ng mga pulinggit. Kumbaga, yun ang sinasabi na napakasaya. It's their second year event ng mga Filipino-Canadian community in Vancouver. Successful naman daw, maulan daw last year na happening. Ngayon naman daw maganda ang weather. Maganda ang nangyayari nung maghapon at saka early on that night. Pero yung kasayahan na yon
is it turned into a nightmare. So, yun lamang po, kumbaga, inaano ko lang yung ano yung nagiging opinion natin tungkol doon sa mga tragedy or sa mga incident na yun. We cannot really tell our time, pero syempre napakasakit isipin na sa ganong paraan na babawi ang buhay natin dito sa mundo. But nevertheless, only God knows kung ano talaga ang reason why that thing happened during the festival or the Lapu-Lapu Festival in Vancouver. So yun lamang po, and I hope and pray na God will give comfort to the family of the victims. Kasi hindi po basta-basta, napakasakit po ng mga naranasan ng pamilya sa ngayon. So, that is all for today. Thank you. And don't forget to be kind and happy always. Buhay! God bless everyone. Bye.